Tumanggi si Senador Bato de la Rosa na magkomento ukol sa resolusyon ng 5 senador sa minorya na hinikayat siyang sumuko na. Hindi pa raw niya ito nababasa. Samantala, umapila si Senator Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos na protektahan siya bilang Pilipino at huwag ipadala sa The Hague. May pahaging din si de la Rosa na baka dumating ang panahong malagay si Pangulong Marcos sa parehong sitwasyon na pinagdadaanan ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tugon ng Malacanang sa pagsaksi ni Marie Zumal. Hindi ako ipadala sa dahil. Yun lang naman. Ito ang panawagan ni Senador Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng paghihintay kung maisisilbi ba sa senador ang inilabas na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Mr. President, pareho tayong Pilipino. Meron akong pananagutan. Panagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga. Anya, obligasyon ng Pangulo na protektahan ang mga Pilipino na huwag madala sa ibang bansa. Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Sinagot din ng Malacanang ang tila pahaging ni De La Rosa sa Pangulo. Nag-iisip-isip rin siya na baka darating rin ang araw na ikaw rin, sir, ay malagay sa sitwasyon ko. Malagay sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato. Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa The Hague, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK. Nasa protective custody na Senado si De La Rosa matapos siyang tangkaing arestuhin ng National Bureau of Investigation o NBI kahapon. Ayaw natin pangunahan ng mga senador, but dapat alam nila kung ano yung batas kasi mambabatas sila. So alam nila kung ano limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila, but they should not go beyond the law. Nanindigan si Cayetano na dapat idaan sa local court ang anumang warrant. Senator Bato will surrender if it is a Philippine court that orders his arrest and he is allowed all legal remedies. Ang sinasabi namin, in the past, any senator that sought refuge in the Senate was accorded all due process. I-exhaust muna nila legal remedies. Saka lang sila nag-voluntary na mag-surrender. Pero ayon kay ML Party List Representative Laila De Lima, walang legal na basehan na dapat idaan sa lokal na korte ang isang international warrant. Yung Republic Act 9851, wala pong nakasabi doon na kailangan muna ng locally issued warrant of arrest na magko-complement para ma-implement talaga yung isang international warrant. Pinansin din ni De Lima ang biglaang pagsulpot ni De La Rosa matapos di pumasok ng ilang buwan. Hindi siya nagpakita sa Senado, hindi para magtrabaho, pero this time around because of that, that planned coup against the Senate leadership. So nagpakita siya for that purpose, that's political actually in nature. Ang nakakalungkot is ginagamit ngayon ang Senado as a sanctuary or a refuge. Yung sa akin noon, hindi po ako nagpakukup sa Senado. Ako po ay nag-surrender at tapos sinerve sa akin officially yung warrant of arrest. Sabi ni retired Justice Adolfo Azcuna, mali ang pagkupkop ng Senado kay De La Rosa. Hindi po exempted sa arrest ng senador pag ang krimen na involved is more than 6 years ang penalty. Pero siguro mas maganda kung mas maayos yung pag-aresto ipadaan sa Senate President at hindi bigla-bigla. I think the Senate should adopt rules of procedure as to how to serve warrants of arrest in proper cases against its members. Kanina naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang high school teacher na si Barry Tayam at sinabing hindi raw dapat gawing kanlungan ni De La Rosa ang Senado para maiwasan ang pag-aresto sa kanya. Kahapon, dumulog din sa Korte Suprema ang abogado ni De La Rosa. Hiling niya pigilan ang pag-serve ng warrant mula sa ICC. Base sa impormasyon nakuha natin mula sa ating source dito sa Korte Suprema, kahit naka-writing break ang kataas-tasang hukuman ay magsasagawa raw sila ng special on-bank session bukas para talakayan ang mosyong ito ng kampo ni Senador De La Rosa. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.